Ewan ko ba dito kay Senator Amy Marcos, habang tumatanda rin, paurong din kung mag-isip. Biruin mo ba naman, sinabi niya kay Direk Daryl Yap na hindi daw siya naniniwala sa kasabihang blood is thicker than water. Siguro ata may relasyon ata itong si Senator Amy Marcos at itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kung bakit hanggang ngayon kapit na kapit pa rin siya dito sa mga Duterte. Hindi ko ba pinag-iisipan ng mali siya, guys, pero parang ganun na din ata yung lumalabas. Biruin mo, sinabihan na ni Digong si Pangulong Bongbong Marcos na spoiled brat, may bagahe, weak leader, tapos wala man lang reaksyon itong si Senator Amy Marcos. Kumbaga okay lang, nasabihan niya yung kanyang kapatid na ganyan as long as masaya sila sa relasyon nila ni Kadigongan. So ngayon, ano kayang napasok dito sa utak ni Senator Amy Marcos? So anyway, basahin natin to. Amy Marcos is standing by true friend Duterte. So kahit siya na lang daw ho ang mag-isa ang matira, still susuportahan niya pa itong mga Duterte. So sabi niya nga, 'di ba? Inuulit ko, noong 2015, ako ang una at kaisa-isang gobernador na nagdeklara ng suporta para kay Pangulong Duterte. At kahit ako pa ang nag-iisang matira, maninindigan ako para sa kanya. So ngayon, guys, ano yung catch dito? Kasi total, narinig nyo naman tong balitang to, 'di ba? So ngayon, yung catch dito is meron siyang sinabi kay Direk Daryl Yap. So by the way, bago natin i-reveal kung ano yung sinabi niya dito kay Direk Daryl Yap, magbigay muna tayo ng konting analysis. So madami pa rin, guys, ang mga supporters na loyalista na naniniwala pa din dito kay Senator Amy Marcos. Base sa mga nababasa ko sa comment section, itong ginagawa daw ho ni Senator Amy Marcos na pagdikit sa mga Duterte is strategy lamang daw ho ito. So, wag agad tayong magagalit sa kanya kasi strategy lamang ho ito niya para malaman kung ano yung mga nangyayaring ganap sa mga Duterte every time, every minute, every hour, every seconds. So, ako, guys, para sa akin, ang pangit naman ata ng political strategy niya kasi nami-misinterpret siya. I mean, mami-misinterpret siya ng mga tao. Especially kapatid niya, kukontrahin niya just because political strategy dito kay Pangulong Duterte. Para sa akin, hindi na to political strategy eh. Talagang literal na it's either nagtatanaw ng utang na loob itong si Amy Marcos or may relasyon sila ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, hindi ko matukoy kung anong relasyon sa politika, relasyon sa something else, or relasyon between tugudog, love. Kasi itong si Senator Amy, 3 beses ata itong naloko sa pagkakaalam ko, 'di ba? So anyway, kung totoo man tong kanyang strategy, ito yung kanyang strategy na napakabulok. Strategy na mapanganib at napakabulok. Kasi imagine, mali-left behind itong mga loyalists just because sa ginagawa mong pagdikit, 'di ba? Pagpapalapit dito sa mga Duterte. So, meron din naman akong naririnig na balita kaya siya dumidikit dito sa mga Duterte just because Duterte Marcos pa din daw sa 2028 election. Presidente si Inday at vice presidente siya. Kung dyan siya kakapit kay Sara Duterte, hindi siya mananalo kasi pro-China si Vice President Sara Duterte. Kung tatakbo si VP Inday bilang presidente, hindi siya mananalo kasi masasayang ho ang pinaghirapan, binild up ni Pangulong PBBM ho dito sa West Philippine Sea, sa buong Pilipinas, kung magkakaroon lamang ho ng isang presidente na pro-China. Masasayang ho lahat ng pinaghirapan ni Pangulong Bongbong Marcos. So kung dyan siya kakapit, malabong manalo siya. Diba? Hindi siya mananalo dyan. Para lang naman sa akin yan. Kasi madami ho ang nagtiwala kay Pangulong PBBM. Madami ang nagagalit sa mga China, lalo na sa ginagawa nila sa West Philippine Sea. So kung mananalo yan, kasi malabo talagang manalo si BP Inday eh. Kung si Senator Amy, yan ho yung kakapitan, malabong manalo silang dalawa. So para sa akin, guys, based on my analysis, itong si Senator Amy Marcos, it's either nagtatanaw ng utang na loob dahil sa paglibing ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kanyang ama sa libingin ng bayani, or meron silang relasyon. So it's either nandyan lang yan sa dalawang yan. So anyway, ano nga ba yung catch dito?
Kasi tinanong ho ni Daryl Yap, itong si Senator Amy Marcos. Sabi niya, Sen, di ba sabi ng iba, blood is thicker than water. So, ang sabi naman ni Senator Amy dito kay Daryl Yap, mamaya may papakita akong video. Sabi niya, one loyal friend is worth 10,000 relatives. So, tinuturing talaga ni Senator Amy na siya ay pinaka-loyal friend nitong mga Duterte. So, nasan ba yung video para may patunay? So, galing pa to sa bunganga ni Daryl Yap. Ito si Daryl Yap. Ako, Diyos ko. Anyway, ito yung video. Kanina, sinend ko kay Senator Amy. Sabi ko, Senator Amy, maraming nagpo-post na blood is thicker than water. Sabi ko, so kahit daw sinabi mong you're with the Dutertes, blood is thicker than water. Alam mo, eto sinend niya sa akin. Pero hindi ko na pinost sa Facebook. Pero here I am, sharing you. Eto, sinend niya lang sa akin yung quote from Euripides. Yung one loyal friend is worth than 1,000 relatives. Oh, sinend niya. Eto, wait. So, sinabi talaga yan ni Senator Amy. Kasi, it is very impossible na itong si Daryl Yap magsisinungaling. Diba? Kasi what if kung dinahin siya ni Amy Marcos? Diba? So, sinabi niya yan kay Daryl Yap. Tapos si Daryl Yap naman ni-reveal dito sa mga tao. Alam nyo guys napapansin ko dito kay Senator Amy, parang nagiging pro-China na rin siya. Based on my own analysis at sa nakikita ng aking dalawang mata, parang nagiging pro-China na rin siya. Kasi sa usaping confidential funds, ayaw niya natanggalan itong si VP Inday. So, I think parang nakikinabang din siya. Sa West Philippine Sea, kinukundi na niya rin. 'Di ba? So, oh my God, Senator Amy, wag mong hayaang sirain ang pangalan mo. Wag mong hayaang sirain ang pangalan nyo dahil sa'yo. Wag mong hayaang masira ang pangalan nyo, dahil sa'yo. So, habang maaga pa, 'di ba? Iwasan mo na yung kagagaganyan mo. Nagiging aligaga ka na. Oh my God, hindi sa lahat ng oras, kaya ka ding ipagtanggol ng mga Duterte na yan. Wake up! Nakakaloka, Senator Amy. Oh my God. Sa ginagawa mong yan, isa ka sa mga taong nagpapalubog sa administrasyon ni Pangulong PBBM. Wag naman sana. Sen, oh my gosh. Nakakalungkot tong pangyayari na to kasi it turns out na siya din yung magiging mutual enemy ng kanyang kapatid. So, ang lumalabas dito guys, wala siyang pakialam sa kapatid niya, bagkus may pakialam pa siya sa mga Duterte, which is very wrong. Kasi, blood is thicker than water. So, kung strategy man to, hindi tama yung strategy mo, napakabulok, napakadelikado. Diba? Kaloka. Kasi ako guys, hindi ako naniniwala na strategy niya to. Naniniwala ako na kaya niya to ginagawa, it is because meron siyang utang na loob sa nagpalibing sa kanyang ama sa libingan ng bayani. Well, sa totoong story naman, part din naman yun ng campaign ni Duterte kasi hindi naman siya makakapag-gain ng votes kung hindi niya ipapalibing sa libingan ng bayani. Ito si Ferdinand Marcos Sr., former President Marcos Sr. Kasi madaming loyalista, makakagain siya ng boto. Kasi during that time, yung mga tao, sawang-sawa na sa mga dilawan. Oh my God. Huwag naman sana. Or else, merong relasyon itong si Duterte at si Senator Amy. Kahit ba naman matanda na, may asim pa rin. So anyway, yun lamang ho guys. It's me again, si Mima Alicia at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.